Pero sabi ni Wifer na ito ay 10 times na mas malakas. At saka nito pinakawalan ang reject dahil na mabilis na tumapos sa paring Bigotilyo. 1 down agad ang laban sa pagitan ng Priests at Shandorians. Samantala sa barko ng Straw Hat ay may kinakalaban si Sanji. Tapos tinamaan siya ng kuryente kaya ito ay natusta na pinag-alala nila Nami at Usopp. Nagawa nitong makalapit kay Chopper at sinuntok ito. Pero daplis lang ang tama kaya nag-transform si Chopper sa arm point at pinatikim ang kanyang muscle sa paring weirdo. At saka nagpalabas ng maraming kamay ang Hot Chicks at pinagulong-gulong ang butanding at tinapon sa bangin. Dahil gigil si Robin sa kalaban kaya kanya itong nilak para sure kill ang butanding. Samantala dumating na ang mga Shandorian sa upper yard. Mabilis na tinatahak ang kagubatan pero bigla na lang natigilan sila sa paggalaw. Tapos lumabas si Shura at pinagyabang ang kanyang trap na Ordeal of String. Nakakalat raw sa malawak na kagubatan ang mga string at hindi ito madaling makita. Nakatago naman si Wifer para magsagawa ng sneaky attack kay Shura. Pero dahil sa mantra nalaman ng paring Bigotilyo na may isang nakaligtas sa kanyang traps, kaya sumakay ito sa ibon at inattack si Wifer sa air. Pero binitawan ng Jirila ang kanyang armas at kalasag at hinayaang matusok ito ng speed. Sinacrifice niya ang kanyang balikat at dinikit ang kanyang palad sa kalaban. Inakala ni Shura na ito ay isang impact dahil. Pero sabi ni Wifer na ito ay 10 times na mas malakas. At saka nito pinakawalan ang reject dahil na mabilis na tumapos sa paring Bigotilyo. 1 down agad ang laban sa pagitan ng Priests at Shandorians. Samantala nagpakita na ang mga Divine Warriors na pinamumunuan ng isang butanding. Habang ramdam ni Wifer ang impact na nagpayanig din sa kanyang braso. Kaya nag-alala si Gamakiri sa paggamit ng kaibigan ng reject dahil. Kinuha ni Wifer ang kanyang kanyon at sinabing hindi tayo mananalo kung hindi tayo magsasacrifice. At saka pinaputukan ang mga kasama at nakawala sa trap ang mga Shandorians. Tapos nakita nila na umalis na si Wifer, kaya nag-decide na maghiwa-hiwalay ang mga ito, para hindi mahulog muli sa parehas na patibong. Samantala naglalakad si Luffy nang makarinig ito ng boses ng kambing kaya hinanap niya ito. Pero umatake sa kanyang likuran ang isang Divine Warrior, at mabilis niya itong sinuntok at pinatulog. Nagpatuloy sa paglalakad si Strawboy habang nagsising-along nang makita nito si Wifer. Hindi naman naging maayos ang pag-uusap ng dalawa, kaya nagkahamunan ang mga ito. Habang hinabol naman ng mga Divine Warrior si Chopper at saktong paparating ang mga Shandorians, kaya nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang dalawang grupo. Tito ang sinamantala ng reindeer para tumakas. Samantala busy si Robin na nagmamasid sa ruins nang dumating ang Divine Warrior at pinagtripan ang Hot Chicks. Pinapababa ito ni Robin dahil nasisira ang mga ruins, ngunit nagalit ang kambing dahil hindi ito naniniwala sa gender equality. Kaya pinatikim siya ng ating bida ng clutch at binali ang mga buto nito. Sa kabilang banda natalo ng isang Jirila ang kambing at nakita nito si Zoro na naglalakad. Kaya kinursunada nito ang swordsman at napabunot ng espada. At sinuntok ang maoy na Jirila at pinatulog. Sumunod na nakita ni Zoro ang nagmamakaawang kambing. Pero tinuluyan pa rin itong binaril ni Braham. Hinarap si Zoro ng walang pusong Jirila, kaya binaril siya ng ray gun na agad naman niyang naiwasan. Tumalon si Braham sa ere at pinaulanan ng bala si Zoro. Pero umiwas ang swordsman at nang muli nitong tignan ang kalaban ay nawawala na ito. Pero late na niyang napansin ang Jirila na nasa likod. Nagpakita ng kicking skill ito na tumama sa ating bida. Medyo malakas ang kalaban kaya naisip ni Zoro na medyo magseryoso. Naunang sumugod si Braham at lumipad sa likod ng swordsman at pinagbabaril ito. Pero tumalon ang ating bida para makaiwas sa long range na kalaban. Muli siyang binaril ng lintik na backfighter, kaya naisip niyang sugudin ito. Pero dumistansya ang kalaban at nagpaula ng bala. Kaya inakyat ni Zoro ang puno at tumalon papunta sa Jirila. Pero nagpalabas ang kalaban ng Solid Cloud at nag-slide papunta sa swordsman. Binaril nito si Zoro pero nagmala matrix ang swordsman, kaya nakaiwas sa bala. May nakigulong dambuhalang bullet kaya hiniwa ito ni Zoro. Tapos muling umatake ng patalikod ang Jirila at binaril ulit ang swordsman. Kaya nagmadaling tumakbo ang swordsman at nagtago. Pero tinamaan ang hita ni Zoro at namumblema ito kung paano tatalunin ang long range na kalaban. Nilabas ng ating bida ang kanyang magic goggles at sinabing hindi na siya masisilaw. Pero hindi ito pinaniwalaan ng Guerrilla at sinabing hindi nito hahayaang makalapit ang swordsman sa kanya. Kaya naisip ni Zoro na gamitin ang kanyang dinedevelop na forbidden technique na maaari niyang subukan sa kalaban. Muling pinagbabaril ng Guerrilla ang swordsman. Kaya nagtatakbo ito at naramdaman ang kanyang sugat sa hita. Patuloy siyang binaril ni Braham at nagpatuloy na tumakbo. Hanggang sa naghanda ng umatake si Zoro at gagamitin ang forbidden long range technique. Pinagbantaan ito ni Zoro kaya nag-umpisa ng sumugod ang kalaban dahil hindi ito naniniwala sa flying blade attack ng ating bida. Kaya pinakawala ni Zoro ang 36 caliber Phoenix na humiwa at nagpatumba sa Jirila. Tagumpay si Zoro sa pag-develop ng kanyang panibagong skill na flying blade. Samantala, pagkatapos gulpihin ni Jadatsu ang Guerrilla ay napansin nito ang naglalakad na si Choppy na uhugin. Tapos pinagtakahan nito kung anong klaseng hayop ito. Samantala sa barko ng Straw Hat ay may kinakalaban si Sanji. Tapos tinamaan siya ng kuryente kaya ito ay natusta na pinag-alala nila Nami at Usopp. Tinignan nila ang heartbeat ni Sanji at ang salarin pala ng kaguluhan ay si Eneru. Tumigil raw ang pagtibok ng puso ng kusinero. Kaya umiyak si Long Nose dahil inakalang pumanaw na ito.
Sabi ni Nami na maling dibdib ang chinek ni Ilong Ranger. Kaya muling pinakinggan nito ang heartbeat sa left side. Nakumpirma nitong buhay pa ang kusinero. Nagkamustahan ang current god na si Eneru at ang former god na si Gunfor. Nagtapang-tapangan si Usopp at tinakot si Thunderboy ng kanyang kasinungalingan. Pero sa isang kisap mata ay nawala si Eneru at lumabas sa harap ni Usopp tapos kasabay na kinuryente si Ilong Ranger. Sabi ni Thunderboy kay Gunfall na magpapaalam na ito sa matanda. Dahil nakuha na niya ang kanyang pakay sa upper yard. At ito ay ang pilit na hinahanap ng mga Blue Sea Dwellers na City of Gold. Tinanong ni Gunfall kung ano ang gold at pinagtawanan siya ni Eneru. At hindi sinagot ang kanyang tanong. Bagkus sinabi nito na ang gold ay mapupunta sa kung sino man ang mananalo sa kanyang survival game. Isa siya sa mga kalahok rito tapos biglang umalis. Tinignan ni Nami ang kalagayan ng dalawa nang may dumating na kambal na kambing. Sa kabilang banda pinaputukan ni Wifer si Luffy. Pero ginamit ng ating bida ang gamgam balloon at pinabalik ang cannonball sa Jarilla. Sabi nito na kaya niyang gawin yon ng paulit-ulit kaya useless lang ang cannon ni Wifer. Nag-decide ang Shandorian na magpalit ng bala at pinaputukan si Strawboy. Naglabas ng gas ang kanyon at pagputok naglabas ito ng blue flame na kayang umasak sa tinamaan nito. Hindi kayang patalbugin ni Luffy ang bala kaya iniwasan niya ito. Pagbangon ng ating bida nakita niya ang nangyari sa puno at kasabay na hindi makita ang kalaban. Sumugod si Wifer at sumipa pero agad itong nailagan at nag-counter-attack si Strawboy pero nasalag ito ng Jarilla. Napaatras si Luffy at saka sumipa pero nadepensahan ito ng Shandorian. Tapos sumuntok ito pero hindi pa rin tumama. Tuloy ang mabilis na atake ni Luffy pero nakakailag si Wifer. Hanggang nakapunta ang kalaban sa likod ni Luffy at nagpaputok ng kanyon. Pero nakatakas ang ating bida sa attack ni Wifer at nagpatalsik sa ere. Sabay gamit ng kanyang gambam spear na mabilis na naiwasan ng guerrilla. Lumipad sa ere si Wifer at hinuk ang braso ni Strawboy at binalibag sa lupa sabay putok ng kanyon. Mabilis umiwas si Luffy at pinahaba ang kanyang braso. Tapos ginamit niya ang kanyang gambam bazooka at nakipagsabayan kay Wifer. Kaya parehas na tumalsik ang dalawa sa kanilang natamong atake at parehas na bumagsak sa lupa. Tabla ang laban ng dalawa at saka sila parehas na bumangon. Mainit na ang ulo ni Wifer at pinapalabas ang ating bida. Sa isang tabi nag-aabang ang dambuhalang ahas at inatake ang ating bida at kinain. Nakita ni Wifer ang ahas na papaalis at walang Luffy na lumabas. Kaya nag-decide na lang ito na huwag nang sayangin ang oras kay Strawboy. Samantala walang tigil si Genbo sa pambubuli sa mga kambing. Kaya lumabas na ang leader ng Divine Warriors na si Yama para rumesba. Nagharap ang dalawang damulag ng magkabilang panig. Pinaputukan ng kanyon ni Genbo si Yama. Pero nagpakita ng skill si Yama at sinipa pabalik ang cannonball. Tumama ang bola kay Genbo na mabilis na nagpatumba rito. Pero malakas ang fighting spirit ng kusinero ng Shandorians. Kaya pinakita ni Yama ang kanyang acrobatic attack. Binigyan ng dambuhalang body slam si Genbo na nagpak-knockout rito. Samantala hinarap ni Nami at Gunfall ang kambal na kambing na kapatid ni Satori. Naghanda na si Gunfall sa pakikipaglaban at nilabas na rin ni Nami ang kanyang pangmalupitang armas. Dahil siya raw muna ang poprotekta sa kanyang mga kaibigan. Samantala habang si Chopper ay patuloy sa paglalakad at hinahanap ang mga kasama. Nang tinuro ng alalay ni Gadatsu si Chopper na isa sa mga Blue Sea Dwellers. Habang sa patuloy sa paghahanap si Chopper nang may maramdaman ito. Kaya napalingon ito sa likod at nakita si Jadatsu. Dahil weirdo si Jadatsu madalas siyang tumitirik ang mata. Kaya hindi niya makita ang reindeer kahit nasa harapan na niya. Samantala patuloy sa pag-explore si Robin sa City of Shandora. Nang dumating si Yama at inistorbo ang hot chicks. Habang sinigaw ng alalay ni Jadatsu, naimulat ang mga mata nito para makita si Chopper. Narealize nito ang kanyang kasungaan na pati si Choppy ay nadismaya. Nagpakilala ang paring weirdo na si Jadatsu at sinabi na ang parte ng forest na kinatatayuan nila ay nasa ilalim ng Ordeal of the Swamp at ang survival rate ay 50%. Bigla itong lumubog pero ginamit nito ang kanyang magic shoes at lumipad na parang rocket sa ere. Kaya nabalot ng usok ang paligid na parang may rocket launching na naganap. Naglabas ng ulap sa mga kamay ng paring weirdo at binato kay Chopper. Pero ito ay tumama sa kanyang alalay at nalunod sa loob ng ulap. Muling nagbato si Jadatsu ng ulap pero tumakbo si Choppy para makaiwas at tinulungan ang Divine Warrior. Kaya pinalo-palo niya sa tiyan ang kambing para mailuwa ang nainom na tubig at nagkamalay. Nagalit ang Divine Warrior kay Jadatsu at nilabanan ito kaya nagkaroon ng kaalyado si Choppy. Ginamit ng paring weirdo ang kanyang jet punch na sa isang iglap ay mabilis na pinatalsik ang kambing. Gulat na gulat si Chopper nang masaksihan ang kakayahan ng priest na si Jadatsu. Tumakbo ito pero hindi siya pinatakas ng paring weirdo. Dahil muling atake si Jadatsu, kaya ginamit ni Choppy ang Rumble Pills at tumalo ng mataas. Agad siyang inabutan ng kalaban dahil malajet ito sa bilis. Kaya nagpapalit-palit si Chopper ng transformation para makaiwas sa mga atake ng paring weirdo. Habang nahuhulog siya sa ere ay ginamit niya ang kanyang weak point at hinanap ang kahinaan ni Jadatsu. Hindi ito agad nakadepensa kaya nakatikim ito ng malakas na suntok sa kalaban. Walang silbi ang guard point ng ating bida sa bilis ng suntok. Samantala hinarap ni Robin si Yama. Mabilis nitong iniwasan ang mga suntok ng kalaban. Pero na-corner ang Hatchix at nakatikim ng malakas na suntok at kasabay na nawasak ang pader. Nagkamalay na si Chopper at nakitang papalapit si Jadatsu. Pinilit nitong bumangon at nag-transform sa walk point. Tapos lumakad si Chopper at kahit nanghihina pinilit niyang makalapit kay Jadatsu.
Tapos hinawakan niya ito sa paa at ayaw pakawalan. Pero sinipa siya nito at napabitaw. Kaya inatake si Chopper ng ulap at agaran siyang tumalon pataas. Hinabol siya ng paring weirdo pero nagpaikot-ikot ito dahil walang balanse sa pagkawala ng isang sapatos. Nagawa nitong makalapit kay Chopper at sinuntok ito. Pero daplis lang ang tama kaya nag-transform si Chopper sa arm point at pinatikim ang kanyang muscle sa paring weirdo. Kaya tuwang-tuwa si Chopper habang nahuhulog patiwarik ang kanyang kalaban. Pero natakot ito nang makitang gumalaw ang paring weirdo. Pinipilit ni Jadatsu na makaalis sa kanyang swamp. Tapos ginamit nito ang kanyang jet dahyal at ito ay mas lalong lumubog at hindi na nakaahon. Samantala ang batang Shandorian na si Aiza ay papunta sa upper yard nang biglang tumigil ang kanyang waver. Kaya sinamantala ng shark na kainin ang bata at nawasak ang kalahati ng bangka. Nataranta na si Aiza nang dumating sila Konis at inabot nila ang kamay ng bata. Kaya naligtas nila ang bata sa pangil ng dambuhalang shark. Nagalit si Aiza dahil mortal na kaaway ng kanilang lahi ang tumulong sa kanya. Pero nilambing ang bata ng cute na aso, kaya nawala ang galit ng bata. Nagpakilala ang mag-ama sa bata at ganun din si Aiza. Tapos nakiusap ang bata na dalhin ito sa upper yard. Dahil nag-aalala ito sa mga boses na nawawala. Sabi ni Konis na doon din sila tutungo para puntahan ang mga straw hats. Kaya nagmadali na sa pagdadrive ang ama ni Konis. Samantala tinutungo ni Gamakiri ang Giant Jack kasama ang isang Shandorian. Nang biglang sumigaw ang kanyang kasama. Kaya natigilan ito at nakita si God Eneru na tinusta ang kanyang kasama. Tinawanan lang siya ng hambog na Diyos at sinabing kasali rin siya sa kanilang survival game. Na high blood si Gamakiri dahil laro lang pala ang lahat para kay Eneru. Binigyan ng partida ni God Eneru si Gamakiri na hindi ito gagalaw at libreng aatake ang Jarilla sa loob ng 5 minuto. Dali-daling sumugod si Gamakiri sa hambog na God at nagumpisa ng umatake. Samantala sa Going Merry patuloy ang pakikipaglaban ni Nami sa kambal na kambing. Pinagtripan ng mga kalaban sila Usopp at si Sanji na palitang sinisipa. Kaya umatake si Nami pero nasalag ito at sabay na inututan sa face ng kambing gamit ang dahyal. Na-realize ni Gunfall na 4 na klaseng dahyal ang ginagamit ng mga kambing, na pinagmayabang pa ng dalawa. Muling umatake si Nami pero naiwasan lang ito. Sumugod si Gunfall pero umakmang aatake ang kambing kaya dumipensa muna ito. Yun pala ay utot lang ang lumabas kaya pinagtawanan siya ng kambal na kambing. Nagpalabas ng apoy ang isang kalaban na nag-trigger sa gas para sumabog. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa pag-aakalang natalo na ang matanda. Pero nagtago lang pala ito, dali-daling lumabas at inatake ang isang kambing. In-underestimate nila ang Sky Knight kaya nasawi ang isa sa kambal. Bumalik ang armas ni Nami at tumama sa natitirang kalaban at tumilapon ito. Inutos ni Gunfall na kunin ang kanyang gauntlet at kinuha ito ni Pierre at inabot sa dalaga. Tapos pinasuot ito ng Sky Knight para gamitin ang impact dahyal para tapusin ang kalaban. Muling sumugod ang kambing na galit at gustong manakit pero nagpalabas si Nami ng cold ball at pinrovoke ang kalaban para gamitin ang flame dahyal. Dahil sa hot air at cold air ay nakapagpalabas si Nami ng hamog, kaya walang makita ang kalaban. Tapos tinalunan ito ni Nami at tinutok ang gauntlet sa mukha ng kambing at sa kanya ginamit ang impact dahyal na nagpak-knockout sa kalaban na may kasamang sweet dreams. Nagsisigaw si Nami sa sakit pero natuwa na rin ito dahil naprotektahan niya ang kanyang kaibigan. Naghanda ng umalis si Gunfall para umalis pero pinipigilan ito ni Nami. Sabi ni Gunfall na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga Divine Squad na hinuli ni God Eneru, kaya iniwan niya ang gauntlet kay Nami at saka sila umalis ni Pierre. Kaya wala nang nagawa si Nami kundi bitbitin sila Usopp at Sanji para gamutin. Nang biglang bumagsak mula sa itaas sila Konis at napinagtakahan ni Nami kung anong ginagawa ng mag-ama sa upper yard. Tapos pinipilit ni Aiza na pumunta sa nagaganap na digmaan sa forest pero pinigilan nila ito dahil lubhang delikado. Sinabi ng matanda na gumawa ito ng daan patungo sa Sea Cloud at sa kanito pinakita ang inayos na waiver ni Luffy na kinatuwa ni Nami. Samantala inaantok na si God Eneru sa mga boring na pag-atake ni Gamakiri. Kaya sinaksak ito sa ulo ng Shandorian pero walang epekto ito sa hambog na Diyos. Pinatikim ni Eneru ng onting kuryente si Gamakiri na nagpahina sa Shandorian. Kaya naamin ng guerrilla na wala siyang binatbat kay Thunderboy habang nanginig ito sa kuryente. Sabi ni Eneru na kahit anong gawin mo ay hindi mo ako matatalo dahil isa akong taong kidlat. Pero hindi matanggap ni Gamakiri kaya umatras ito at nilabas niya ang kanyang secret weapon. At sa kanya hinati ang katawan ni Eneru pero wala pa rin itong silbi sa hambog na Diyos. Kaya tumakbo at tumakas si Gamakiri para warningan ang kanyang mga kasama tungkol sa kapangyarihan ni God Eneru. Pero walang planong patakasin ito ng hambog na Diyos, kaya mabilis niyang hinarang ang Jarilla. Kaya sinubukang tumakbo ni Gamakiri pero ginamitan ito ng 1 million Thunderbolt ni Thunderboy na tumusta sa matapang na mandirigma ng Shandorians. Dahil sa static electricity ay isa-isang na kuryente ang mga mandirigmang malapit sa pinagbagsakan ng Thunderbolt. Nagmasid-masid si Eneru sa gitna ng kagubatan nang makita siya ng isang Jarilla. Pero bago pa makapagplano ang Shandorian ay lumitaw si Thunderboy sa kanyang likuran at tulad ng inaasahan ay tinusta niya ito. Samantalang si Robin ay mukhang mismatch sa lakas at bilis ni Yama. Binalak siyang pitpitin ng kalaban pero nakaiwas ito. Kaya muling umatake ang butanding pero dahil na corner si Robin, kaya ginamit niya ang kanyang Flum ability para protektahan ang sarili. Tanong ni Yama kung hanggang kailan po protektahan ng archaeologist ang lumang syudad.
Kaya sabi ni Robin na kung bakit gustong sirain ng kalaban ang sacred ground na iningatan ng mga old ancestors. Sagot ni Yama na wala akong pakialam sa nakalipas na kaya sagot ni Robin na ang mga mangmang lang ang nagsasabi ng ganyan. Kaya nainsulto si Yama at sinuntok ang ating archaeologist pero nakailag si Robin. Tumakbo ito para mailayo ang nagwawalang butanding sa ruins upang maiwasan na masira ang mga ito. Tuloy sa paghabol at pagwawala si Yama hanggang sa makarating si Robin sa dulo ng bangin. Nag-decide ang Hatchix na harapin ang butanding para turuan ng gintong aral. Nagpakita ng acrobat skill si Yama at tumalon. Pero nagpalabas ng maraming kamay si Robin at hinawakan ang paa ng butanding at saka hinampas sa malaking puno. Mahilo-hilong bumangon ang butanding at nag-umpisang umatake. Pero ginamit ni Robin ang kanyang ability at tinakpan ang mata ng butanding at binaliktad ang armas nito. Kaya nataranta ang kalaban nang makita ang nangyari at bumanga ito sa puno at natikman ang sariling atake. Nilapitan ni Robin ang lapastangan at inangat ang ulo nito, saka pinangaralan na it's true that history may repeat itself, but people cannot go back in time. Kaya humingi ng tawad si Yama pero hindi pumayag si Robin, kaya sinubukang maglaban ng butanding pero binali ng ating bida ang mga daliri nito. At saka nagpalabas ng maraming kamay ang Hatchix at pinagulong-gulong ang butanding at tinapon sa bangin. Dahil gigil si Robin sa kalaban kaya kanya itong nilak para sure kill ang butanding. Nagpatuloy na si Robin sa paghahanap sa City of Gold at pinag-aralan ang mga nakaukit sa ruins. Hanggang sa na-realize nito ang isang bagay kaya tumakbo siya paakyat ng hagdanan at hinukay ang solid clouds. Hanggang sa marating ang ilalim na parte ng ruins at pinuntahan ito at nakita niya ang isang liwanag at dali-daling pinuntahan. Kanyang natagpuan ang Great City of Shandora na tinatawag na City of Gold na tinayo 800 years ago na. Nakita nito ang isang poneglyph at nabasa ang tungkol sa tinatawag na belfry. At naalala nito ang nakasulat sa logbook ni Noland tungkol sa Giant Bell kaya kanya itong hinanap.